Kamusta sa inyong lahat? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na akala ng marami ay simple. Pero ayon sa Biblia, napakahalaga ang pagkakaiba ng pagiging mabait at pagiging mabuti o matuwid. Madalas nating marinig ang sinasabi ng marami, basta mabait ka, okay na. Pero ayon sa Biblia, hindi ganoon kasimple ang sukatan ng Diyos. Dahil may malinaw na pagkakaiba ang pagiging mabait at pagiging mabuti, at kung hindi natin ito mauunawaan, pwede tayong maging mabait sa paningin ng tao pero mali pala sa paningin ng Diyos. Ang mabait sa karaniwang gamit ay yung hindi nananakit ng damdamin, maunawain, malumanay, ayaw ng gulo, ayaw makasakit. Pero ang mabuti, ayon sa Biblia, ay yung gumagawa ng tama, sumusunod sa katotohanan, at handang magdisiplina at magtuwid. Kahit hindi ito komportable, kahit masakit, kahit hindi parang katangap-tanggap sa karamihan. Makikita natin ito sa Roma 5:7. Nasusulat, bihira ang mamamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagaman marahil dahil sa isang mabuting tao ay may mangangahas pang mamatay. Ipinapakita nito na may mga taong kaaya-aya at mabait, madaling mahalin, pero hindi automatikong ibig sabihin na sila ay matuwid o tama sa harap ng Diyos. Dito natin kailangang maging tapat sa sarili. Pwedeng mabait ang isang tao pero mali pa rin ang kanyang ginagawa. Maraming desisyon ngayon ang ginagawa hindi dahil tama, kundi dahil ayokong makasakit. Ayaw magsabi ng totoo dahil baka masaktan ang iba. Ayaw magtuwid dahil baka mapintasan. Ayaw manindigan dahil baka mawalan ng kaibigan o kapuotan ng lahat. Pero malinaw ang babala ng Biblia sa Kawikaan 14:12. May daan na waray matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay kamatayan. Ngayon, dito pumapasok ang isang napakahalagang halimbawa, ang Diyos mismo. Kung ang Diyos ay puro awa lang at walang pagdisiplina, iisipin ng marami na mas mabait siya. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak, hindi dahil galit siya, kundi dahil mahal niya. Sabi sa Hebreo 12:6, sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina. At sa Hebreo 12:11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Masakit ngayon, pero mabuti ang bunga. At ang parehong prinsipyo ay iniutos ng Diyos sa mga magulang. Sa Kawikaan 13:24, malinaw ang sinabi, ang hindi nagpapalo sa kanyang anak ay napupuot sa kanya, ngunit ang umiibig sa kanya ay masikap na dumidisiplina. Dagdag pa sa Kawikaan 22:15, ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng bata, ngunit ang pamalo ng disiplina ang maglalayo nito sa kanya. O sa Kawikaan 29:15, ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang pinababayaan ay nagdudulot ng kahihiyan. Ipinapakita ng mga talatang ito na ang hindi pagdisiplina ay hindi tunay na kabaitan, ito ay kapabayaan. At dito rin pumapasok ang isa pang mahalagang talata na madalas hindi nauunawaan. Sa Efeso 4:26 sinabi, kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala, huwag lulubog ang araw sa inyong galit. Pansinin natin, hindi sinabi ng Diyos na bawal magalit. Ang sinabi niya, pwede kang magalit pero huwag kang magkasala. Ibig sabihin ayon sa Biblia, may tamang uri ng galit. May galit na nagmumula sa kayabangan at paghihigante. Iyan ang kasalanan. Pero may galit na nagmumula sa pag-ibig sa tama, sa katarungan at sa katotohanan. Iyan ang galit na may disiplina. Ganito rin ang Diyos. May galit siya sa kasalanan, pero ang kanyang galit ay laging may hangganan, may layunin at may hustisya. Hindi siya nagagalit para manakit, kundi para magtuwid. Pwede kang magalit, pero bawal kang lumabag sa pagdidisiplinang iniutos ng Diyos. Ang kabaitan na ayaw magalit kahit may mali ay nagiging pagpapabaya, at ang galit na walang kontrol ay nagiging kasalanan. Ganito rin si Jesus. Siya ay mabait sa mga makasalanan, may habag, hindi marahas, hindi mapang-api, pero hindi niya kailanman tinawag na tama ang mali. Sa Juan 8:11, sinabi niya, ni ako man ay hindi kita hinahatulan, yumaon ka, at mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. May awa, pero may katotohanan. May pag-ibig, pero may pagtutuwid. Kaya malinaw ang prinsipyo ng Biblia. Ang kabaitan na walang katotohanan ay nagiging pagpayag sa mali. Ang katotohanan na walang pag-ibig ay nagiging kalupitan. Pero sa Diyos, magkasama ang dalawa. Ito mismo ang sinabi sa Mikas 6:8.
ipinakita sa iyo o tao kung ano ang mabuti, gumawa ng katarungan, umibig sa kaawaan, at lumakad na mapagpakumbaba sa iyong Diyos. Sa Galatia 5:22 hanggang 23, parehong binanggit ang kagandahang loob at kabutihan bilang bunga ng Espiritu, magkaiba pero parehong kailangan. Kaya ano ang malinaw na mensahe ng Biblia para sa atin? Huwag lang maging mabait para iwas gulo. Huwag lang maging maunawain para tanggapin ng lahat. Kundi maging mabuti ayon sa katotohanan ng Diyos at hayaan na ang kabaitan ay maging bunga nito. Maging mabait pero huwag magsinungaling. Maging mahabagin pero huwag ituring na tama ang mali. Maging mapagmahal kahit minsan ay may kasamang disiplina. At bago tayo magtapos, ito ang hamon para sa ating lahat. Sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat pagtutuwid, tanungin natin ang ating sarili, hindi lang ba ako mabait sa paningin ng tao o ako ba ay mabuti sa paningin ng Diyos? Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, pagpalain tayong lahat ng Diyos.